I am G. Evangelista, 19 years old. A student volunteer of Campus Ministry of Polytechnic University of the Philippines and server at the Divine Savior Parish, Diocese of Novaliches. I consider myself as a trans woman, and I was rejected because of my gender. And this is my confession. Hi. Feel free to speak your mind, and you may wish to express what is in your heart. You are in a safe space. No one will judge you. I am here to listen. So, hello po. As a trans woman na nagsiserve po sa simbahan, may mga times lang din po talaga na ang hirap dahil bilang isang trans woman, ang daming mga tao na mainit yung mata sa amin, sa akin especially. And at the same time po, there's a lot of things na kailangang i-consider. Ang daming mga bagay na yun, gumugulo po sa isipan ko as of the moment. And especially po, dahil nga, ayun nga po, as a trans, may point sa akin dun sa sexuality ko na gusto kong suotin yung damit na gusto kong gawin yung mga bagay na gusto ko kasi ayun po yung nagpapasaya sa akin. Even though alam ko naman na as a servant, meron pong mga restrictions talaga, meron din pong mga kailangang i-consider pagdating po sa bagay na yun, especially po sa paglilingkod. For many people, dahil maraming misconception, dahil hindi rin nga familiar or aware kung ano ba talaga ang nararamdaman o pinagdadaanan ng isang trans, no? So, well, maybe for a moment, if you may, kung comfortable ka lang, parang, what does it really mean to be a trans, and how do you really feel about yourself? Not because you need to explain. No? It's really more of helping people to understand it. Okay. So I hope it's okay. Yes, yes. I just want you to describe it for the benefit of those who really find it hard to hindi muna acceptance, di ba? More on understanding when what it really means from you, from within and inside your heart. What does it really mean for you? Okay po. So basically po, no, yung being a transgender in the whole perspective po. Ayun po yung hindi aligned yung gender identity mo and gender expression mo doon sa sex mo. Tulad ko po, biologically male po ako, but still, I consider myself as a woman. Ayun po. So, basically, dahil po doon, sinusuot ko yung mga damit na pambabae, ginagawa ko yung mga bagay na pambabae, and hindi po siya naka-align sa sex ko. So, ayun po yung definition ng transgender or trans woman. Yeah. So, I mean, I did not want you to feel awkward about it. Yes, kasi, it's just for the benefit of many people who don't really understand much about it. And, nabanggit mo kanina about how difficult it is in the church, no, to accept it. Ano basically yung naranasan mo sa simbahan or mga taong simbahan, sa karanasan mo? Ayun. Were they good, positive, or what? Gender? Ayun po. Actually po, there are people sa parokya na, and hindi lang po sa parokya, pati na rin po sa ibang mga organization that I belong. Meron pong mga members, may mga tao po, may mga parishioners na okay naman sa kanila
yung about nga po sa pagiging transwoman ko. But still, meron lang din pong mga specific people na hindi sila okay in terms of that. And tulad po niyan, one thing, before, kasi volunteer catechist po ako. So, as a volunteer catechist, syempre, ikaw po yung nagtuturo ng doktrina ng simbahan, mga katuroan ng simbahan. Dumating po sa point na sinabihan po ako nung iba kong mga kasamahan na, bakit ka nagtuturo? Samantalang hindi mo naman sinasabuhay yung turo ng simbahan. So parang nandoon na yung invalidation ng knowledge mo, nandoon na yung invalidation ng kakayahan mo sa pagtuturo. Ayun po yung isa sa mga example. So dahil po doon, tumigil ako sa pagtuturo bilang isang volunteer catechist. Another thing is, during, lector rin po kasi ako sa parokya po namin. So dumating po sa time na yung assistant coordinator po ng ministry namin, ng LECO ministry, sabi niya, parang, anong uniform yung susuotin mo? Kasi syempre po, di ba, sa mga parokya, may mga uniforms, yung lectors and commentators. So ako, parang, dahil nga, I consider myself as a woman, so ginusto ko na magsuot din ng uniform ng mga babae. So I tried, nagsuot ako but still, dumating sa time na, ayun nga po, parang, yung ibang mga members, nagkaroon na ng hindi magandang, parang hindi magandang kaisipan or nakakapagsalita na ng parang hindi na maganda because of what I wear. Tapos to the point pa po na napatawag po ko ng, ng parish priest namin. Dahil nga po yun, parang doon po, starting po doon, inaccept ko naman po. Inaccept ko yung bagay na yun. Until now, nag-serve pa rin po ako as LECO, wearing yung attire na parang inanala sa akin, gano'n. Pero, ayun po, medyo may lang din po talaga na parang as I serve the Lord, may mga bagay lang din talaga na kailangan mong isakripisyo. Sabi nga po, di ba, parang bago mo pagsilbihan yung Panginoon, kailangan mo munang talikurin yung sarili mo, pasanin yung krus, ganun, bago mo siya mapaglingkuran, bago mo siya sundan. Ayun. So, may mga ganung bagay lang din po talaga. Ayun yung dalawang instance na nagpa-feel sa akin na hindi tolerated. But still, at some point, accepted naman po yung gender. I like what you said about sacrifice. Parang, hindi lang naman yan about, for example, trans or gender, sabihin natin, iba yung understanding ng gender. But for everybody, I think, there's always a form of sacrifice when we serve. Halimbawa, yung mga working people. Diba? Pag working people ka, may mga isa-sacrifice ka ng mga schedule, kahit pagod ka na from the office, dahil may meeting yung LECO, mag-a-attend ka ng meeting, yes. Sacrifice din yun. So, parang ganun. Yung everybody makes some sacrifices in the ministry. Pero ikaw, mas ang sacrifices mo really, it's on self. Parang self-denial. No? Parang, sige, kung hindi pa accepted ng community, sige, what do you want? Ganun ba yung ginawa mo? Parang, you adjusted to the, let's say, norm ng community? Yes. Or did you rebel against it? How did you? Actually po yun, parang acceptance na lang din nung kung ano ba yung gusto ng community. And ayun nga po, parang, kaya ako po ginawa yung ganung sacrifice. Kasi, syempre, ayun yung gusto ng community. Parang ako, as pakikisama na lang din. And bilang isang server, parang pumapasok dun po sa akin yung obedience and yung humility doon sa mga bagay nga po na yun. Na kahit na mahirap po sa akin, kasi syempre, personal na usapan yung about nga po dun sa ganun. Parang mahirap, but still, kahit papaan naman po, kinaya. And dun ko po kasi natutunan how to draw a line, where to draw a line, and when to draw a line sa bagay po na yun. Amazing. Amazing yung, alam mo, what I'm hearing from you is
how I wish everybody from the trans community would hear that. Yung perspective na minsan kasi one mind, ano lang, parang single opinion and mind lang tayo na I'm being singled out. Yung ganun lagi, di ba? Minsan pakiramdam mo na why am I being singled out from parang ang tingin lagi ay ako yung parang biktima here or something. But you're looking at it from a different way, no? Yes. Diba yung perspective? How did you go, paano ka nakarating sa ganyang perspective na very mature about, instead of blaming people or instead of antagonizing people, parang ikaw yung mas umiintindi sa akin. How did you reach that point of a mature outlook in terms of service? Okay. So basically po, di ba nabanggit ko po earlier na volunteer catechist po ako. Naging volunteer catechist ako. So, lumaki po kasi ako sa Katolikong pamilya talaga. So, may mga, alam naman, may mga bawal, may mga pwede, ganun. So, habang inaaral ko yung about sa sexuality ko, sa gender identity ko, nandun pa rin sa akin, nakatanim pa rin po kasi sa akin yung katuruan ng simbahan natin. So, tulad niyan, yung fiducia supplicans, yung dignitas infinita, kung ano yung nandoon sa Catechism of the Catholic Church, nakatanim na po siya sa akin. So, basically, mas yung perspective ko o yung lente ko po ngayon, parang naging iba siya dahil po doon sa kung ano yung nakatanim na sa akin. Na imbis na i-antagonize ko, imbis na kamuhian ko yung ibang tao, na iba yung pagtingin sa akin, sa gender identity ko, sa akin mismo, sa persona ko. Parang mas tumanim po sa akin na intindihin ko na lang. Kasi ako yung may kakayahan na umintindi. At dahil nga po doon sa mga bagay na yun, parang na-feel ko rin na I am guided by the Holy Spirit. Kasi, syempre, kung wala sa yung Espiritu Santo, hindi mo magagawa yung mga bagay na yun, yung umintindi sa lente at sa perspektiba ng isang Katoliko. Wow. Ulitin mo nga lahat yung sinabi mo. So good to hear those words coming from you. And as I've said, I'd like to affirm your, ako, sa akin, very clear sa'yo, no? Yung ganoong dynamics ng some things you can change, some things that you can, but you choose to be positive about it, no? In the church, instead of looking at, my insecurity or how am I being treated unjustly by people, but you choose to look at it from the other side, so to speak, of the fence, in the sense na mas nandun yung, tingin ko sa Holy Spirit talaga nag-work sa'yo. Gano ba? So how did you come to that relationship with the Holy Spirit then, or I would say prayer life siguro yan, ano? Yes. How did you go about? Paano lumalim na ganyan ng faith sa Ayun. Dahil nga na-mention ko nga po earlier na yung pamilya namin is very Catholic. So, ayun, syempre po, growing up, yun, as a part din ng Legion of Mary, parang naitanim sa akin, naka-instill po sa akin yung prayer life talaga. And aside po sa prayer life, syempre, yung spiritual direction from other people, yung mga kaibigan ko pong madre, mga kaibigan ko pong pare, mga brothers, yan. So talagang malaking tulong. And at the same time, yung banal na Eucharistia, yung pagsisimba tuwing linggo, yung pagdalo sa banal na misa, malaking tulong. Kasi po, nandoon po yung punto na sa humilya ng pare, na ipapaliwanag niya yung about nga sa Ebanghelyo. And at the same time, yung pinaka-summit, yung pagtanggap mo sa banal na katawan ng Panginoon, parang ayun yung fulfillment. Kaya parang for me, as I advocate then, yung pagdalo sa banal na misa, malaking tulong po talaga siya para maintindihan mo yung mga bagay-bagay sa buhay. Yeah. Dahil sa pag-attend mo po ng banal na Eucharistia, sa pag-isimba mo, linggo-linggo, or much better pa nga, di ba, araw-araw, talagang, it's a form of spiritual direction. Ayun. Ako curious lang ako, no? And I think you can handle this question very well. Because I think you're mature enough, no? And you would not be offended. I'm sure. Parang,
How would a trans be a holy person? If I could be very blunt about the question. Okay. Parang, what's your path to holiness if you are a trans? Wala bang inconsistency doon? Wala bang... Again, I don't mean to offend yung Yes. the question, but I feel kasi na mature ka about your understanding of your faith. So, what's your path to holiness now, be as a trans woman? Ayun. So, in terms po sa path to holiness, medyo mahirap. Kasi po, syempre, there's a lot of temptations pa rin na nagkasurround sa'yo as a person. But still, ang pinakapanglaban ko po talaga is prayer life. Yung prayer life po talaga yung para naging sandigan ko, pinakapanglaban po. Doon sa mga temptations, sa mga iba pang bagay na mag-lead sa akin sa kasalanan. And at the same time, as always po, Virgin Mary is my model po kasi. Parang siya yung tumulong sa akin to be chaste, to be that kind of person na hindi pa banal, pero nagpapakabanal. Ayun po. Yeah. Of course, holiness naman is not about being so perfect, no? Yes, or sinless. As we understand holiness, holiness is a path to be closer to God. Opo. And along the path, syempre, we fall along the way, but we get up and we continue the journey in our desire to be closer to the Lord. Yes. Siguro sa magandang tingnan yung witness mo ngayon. Ako, I think you're giving a very powerful witness to so many people who are watching us. What can you tell the trans community about your life and how they can still be let's say a faithful daughter of the church and of the Lord, no? Again, going back to the path of holiness, what can you tell the trans community? I think you should speak for them. Ayun. Ayun. Yeah. So, umpisahan ko sa word na mahirap pero kailangan. Kasi, as a trans people, parang nandun na tayo sa punto na kilala natin yung sarili natin. Kasi, kung hindi natin kilala yung sarili natin, hindi naman tayo aabot sa punto na i-pronounce or i-acknowledge natin yung sarili natin as a trans. But still, may mga bagay lang din siguro na kailangan nating maintindihan for us to be obedient doon sa katuruan ng simbahan. Dahil yung simbahan, hindi naman siya kahapon lang ginawa eh. Yung simbahan, panahon pa ni Cristo, panahon pa ni Peter. Hindi natin siya pwedeng baguhin, hindi natin siya pwedeng pihitin sa kung ano yung gusto natin. But still, bilang isang trans nga, ang kailangan nating gawin ay tignan natin siya sa ibang lente, doon sa positibong lente, kung saan yung lenteng yon yung magtuturo sa atin at magpapanatili sa atin doon sa pagsisilbi sa ating Panginoon at higit sa lahat, sa takot natin sa Panginoon, na yung takot na yun ay yun yung magpapanatili sa atin sa pagmamahal natin sa Kanya. One of the 7 gifts of the Holy Spirit, di ba? Yes po, Yung fear of fear the of the Lord. Lord. Not in the negative sense of fear, but really in trying to live our lives Yes according po. to how the Lord wants it. Siguro doon sa mga families, communities, albawa na are not so accepting. Kasi nga, as I mentioned earlier, minsan di lang kasi naiintindihan talaga eh. Parang gano'n. Or siguro lack of communicating. So, would you like to use this platform, for example, to communicate to the families, communities, that really find it difficult or are struggling with issues like this? What would you like to tell? Ayun. So, una sa lahat tayo ay nilikha ng Panginoon. Pero, alam natin na walang nilikha sa atin na perfecto. Kailangan siguro po natin gawin ay tanggapin natin kung sino yung mga taong nakakasalamuhan natin. Dahil, isa lang din sa mga natutunan ko sa BEC, sa Basic Ecclesial Community, na lahat tayo isang pamilya sa Panginoon. So, sa pamilya, nandiyan yan, hindi mo po pwedeng talikuran
Dahil sa pamilya, ang kailangan, nagmamahalan. So, kaakibat ng pagmamahal na yon yung pagtanggap. Dahil hindi mo naman mamahalin yung isang tao kung hindi mo siya tanggap. Yeah. Yeah. And siguro yung follow-up question doon, yung paano pag kami namimit ka mga tao na talagang very hostile against you and very aggressive in terms of judgment or how do you handle it? Yung mga ganang, have you met them, people like this, or can be very aggressive and cruel in terms of their remarks and treatment? Have you encountered this even in the church? Yes po. How did you handle them? Most of the time, kasi nag-aaral po kasi ako ng Tridentine Mass, ng Latin Mass, sa Laymanster. May mga extreme conservative na tao na, ay, ano ka, gawa ka ng demonyo, ganto, ganyan. So, yung mga bagay po na yun, parang, ayun nga po, tulad na nabanggit ko kanina, as a person na may kakayahang umintindi, intindihin mo na lang. As a person na mababa ang loob, or nagpapakumbaba, be humble. Maging humble ka lang as always. Wag mo na lang patulan, wag mo na lang salubungin. And let them learn kung ano nga ba talaga, kung sino ka nga ba talaga. Kasi una sa lahat, nasa simbahan ka dahil sa Diyos, hindi para sa tao. Ayun. Yeah. Tingin mo anong pinakamagandang contribution? Halimbawa, what can trans people contribute to the church most in terms of, let's say, talents, abilities, skills, or what can trans people bring to the church and that we need to seriously consider and not dismiss them, something like that. Okay. Ano ba ang nakikita mo? Madami. Madami. Opo, madami. Kasi tulad ko po, I'm serving as letter commentator. Yeah. At the same time, kahit na wala na po ako sa pagtuturo, yung ibang administrative work ng catechetical ministry ay ginagawa ko. So, ang daming mga trans na professional. So, sa administrative work, kayang-kaya po. And at the same time, pagdating po sa talent, ang daming trans na talented sa paggagayak ng simbahan, paggagayak ng karosa, pag-aayos ng bulaklak, and so on and so forth. Madaming mga trans din na magagandang boses, so sa music ministry. So, talagang kahit saan mo po tignan, basta hindi mo siya titignan sa kung sino siya, kung ano yung sexualidad niya, meron po siyang puwang para sa simbahan. Yeah. So, magandang point yun. And how can we, do you think, how can we, not convince, but how can we tell people na don't look at us in terms of how we look, but look at us more as who we are as a person, from within, or as children of God, something like that. So, how would you convince them? Now, of course, not to convince them because you are insecure about yourself, but how would you lead people to know you more as a whole person, not just as a single, kumbaga, single issue person na hanggang doon lang tayo sa appearance, but not looking at me from the big perspective of who I am really as a person. So, tulungan mo nga sila o tulungan mo kami na mas tingnan, hindi lang sa appearance, but kasi sa trans, di ba, yan ang unang ano mo eh. Parang, pag nag-appear siya sa'yo, parang, Miss Universe, parang gano'n. Pero, how would you convince people? Again, not for the sake of convincing, but para na wag lang sila tumingin sa appearance. Okay. So, basically po, syempre, doon sa pagkilos, sa attitude, doon talaga, ayun yung parang basihan ko po. Para sa pagko-convince ng mga tao. Kung sino ba talaga ako. Syempre doon sa pagkilos ko, doon mo po talaga masigit na makakonvince yung mga tao. And para hindi ka nila tignan sa kung sino ka, kung ano yung gender mo, ipakita mo sa kanila yung totoong ikaw. Yung pagiging prim and proper mo, ipakita mo sa kanila kung papaano yung tamang pag-asta mo na nakabasa talaga sa ugaling mabuti, na may mabuting asal.
ng ugali ng isang anak ng simbahan. Mhm. Parang doon, pagka isinabuhay mo yon, pag ginawa mo yon, ikinilos mo yon, talagang ayun yung makakatulong sa mga tao na hindi ka nalatignan sa kung ano yung kasarian mo. Ayun yung makakatulong sa tao para makita nila kung sino ka talaga sa kaloob-looban. Yeah, again, baka lang ma-misinterpret yung question ko. No? It's really not, you don't have to convince people about yourself. You really don't have to explain yourself to people. No, it's not the point. The point really is, to human beings that we are talaga, we work on appearances. And really we need to go deeper into our basic understanding or knowledge of one another. Again, not just with trans, but with everybody. Anong message mo for everybody, for example, na who are listening to us? Anong main issue na gusto mong ma-realize nila? And maybe it's a teaching moment for us. So hindi ka man nagtuturo, but you are teaching us today with a lot of things. And if there is a teaching moment that you would like to share with us right now, what would you like to teach us about holiness of a trans person? Una sa lahat, wala siya sa damit na suot mo. Wala rin siya sa kung ano yung nasa pagitan ng binti mo. At wala rin siya sa kung ano yung sexualidad. Bilang isang tao, no, napakahalaga ng relasyon sa Diyos. At yung relasyon mo sa Diyos, hindi yun nasusukat ng kung ano yung suot mo, kung ano yung nasa pagitan ng binti mo, at sa kung ano ka at sino ka. Yung relasyon mo sa Diyos, ikaw at ikaw lang din talaga yung makakaalam niyan kung gaano kalalim, kung gaano ka tindi yung relasyon na meron ka sa Panginoon. At higit sa lahat, sana doon pa sa ibang mga sa ibang mga nanonood, sana pagdating sa gantong usapin, sana maging bukas yung isipan. Sana hindi maging makitid yung isipan natin pagdating sa mga gantong usapin, lalo na sa simbahan. Alam naman natin na may parte pa rin sa simbahan na napaka-conservative. But still, sana sa dami-dami na ng mga encyclicals na nilalabas ngayon ng simbahan. Nabasa mo lahat yun? Opo, yung Dignitas Infinita, yung sana, and so on and so forth. Yeah. Opo. Sana maging aral to sa atin. Magsilbi tong aral sa atin para magkaroon tayo ng guidelines. Ito kasi yung guidelines natin para dun sa pagtingin natin sa buhay ng bawat isa. Dahil hindi ka Diyos, hindi rin ako Diyos para husgahan yung mga taong nakakasalamuhan natin, mga taong nakakasabay natin sa paglalayag natin sa buhay. Kaya sana, ayun yung isa sa mga mensahe ko, sana maging bukas kayo. Dahil ito ang bagong mukha ng simbahan. Amazing. At ako'y curious lang ako, no? Yung year of prayer kasi ngayon. Yes, parang, po. How do you pray? No, again, do not get the question wrong, but in your prayer, what do you really usually pray for? And how do you express yourself before God in prayer? Parang, what do you usually pray for? Actually po, no, ironically speaking, kasi ako, pag kami spare time po talaga ako, I always pray. Like, pag may mga vacant sa klase, ganun, I always go to our chapel sa school to pray, to meditate, and so on and so forth. But still, isa pa rin talaga sa laman ng mga panalangin ko na habang umiinog yung mundo, sana kung ano yung pag-inog nito, ganun din yung pag-inog ng kaisipan ng bawat tao na nakakasalamuha ko. Ay yun lagi ko pong itinataas sa Panginoon na sana habang yung mundo natin ay mas nagiging makulay, sana ganun din yung kaisipan ng bawat tao na na-encounter. And at the same time, sana yung acceptance, not just tolerance, sana yung acceptance ay mas manaig. Dahil lahat naman tayo ay nilikha ng Panginoon na pantay-pantay. Amen. Amen. Thank you so much. Maraming salamat. Marami ako natutunan sa iyo, sa pakikinig sa iyo. Salamat din po.
Wait lang. So, pwede na po kayo tumayo. Huh? Hello po. Father Jason. Yes. Listening to G, she's a different kind of trance. In the sense na she's very mature in her outlook in life, understanding the teachings of the church, how she's able to integrate in her person, even the encyclicals of the church. And then, instead of being hostile or antagonistic about knowing the teachings of the church, hindi naman sa dahil dismissive siya or hindi niya pinapakinggan. Kung hindi, naintindihan niya. Naintindihan niya yung kung saan nanggagaling ang simbahan, kung anong pinanggagalingan ng lahat ng mga turo, na hindi ito basta nag-appear lang na parang magic. So, yung kanyang mga na-realize sa sarili niya, yung kanyang mga na-discover sa kanyang gender identity and her expressions, gender expressions, mahirap talaga yung trance eh. Kasi nga, outwardly, sa appearance, madali ka na kaagad mahusgahan at minsan hindi na nakakaalis doon ang mga tao. Pero sa kanya, she is even mentioning things like a prayer life, being chaste about life and how she's been helped by her service in the church. At naintindihan din niya kung may mga bagay na hindi talaga pwede, hindi talaga dapat kasi nga ito yung pinaniniwalaan natin na katotohanan. Pero having said that, ako tingin ko very rare ang ganong klase ng pananaw sa paano pagsamahin o pagdugtungin ang sariling kasarian at kasinuhan sa kinalakhan mo o alam mong pananampalataya. Kaya sa akin, si G ay isang halimbawa ng isang tao na matatas na sa buhay panalangin at sa pakikipag-ugnayan sa Espiritu Santo. Na hindi naman natin sinasabi na nalalaman na niya ang lahat or naiintindihan niya na ang lahat. Pero tingin ko na doon yung maturity to be able to integrate in her person the teachings of the church, even if sometimes they are not something that are consistent with her view of herself at the same time. So, medyo itong issue po na ito ay hindi ganun kadali. Kaya, this is prone also to misinterpretation. Dami-dami mga debate nito na nangyayari sa paligid natin. Pero, sa pagkatao niya sa kanyang paglalahad ng kanyang kwento, karanasan, paglilingkod, buhay panalangin, kaugnayan sa Diyos, sa simbahan din. May pag-asa tayo na may liwanag na pwede nating sundan sa buhay. Na hindi kinakailangan lagi na either or, na hindi kinakailangan na may pag-uusga o pagmamaliit sa kapwa. Pwede ngang pagka may openness, pagka marunong tayo makinig, may magkakaroon ng liwanag. If you're open to the Holy Spirit, we will be led to the light and to the truth. And this is our confession.